Tapos yung sinasabi mo na yung results ng forensic examination, forensic investigation ay hindi totoo. Ibang usapan na po yung regarding po sa paraffin test po. So, ang paraffin test, hindi mo win-withdraw. Hindi po yung paraffin test po. Yung sa paraffin test po, is nagugulat po kami kasi nandun kami sa shooting incident. Kitang-kita namin si Mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila sa paraffin test? Idalawang mata namin. Hindi lang po ako, si Cap Idris, si Cap Liling, si Cap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung wounded. Na witness namin, nakita nila na si Mamalapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang baril. Kita-kita po yung kanilang pagbaril sa amin po. Okay, ikot kita dyan. Ikot Opo. kita. Nakatutok ang baril. Opo. Nakita mo. Opo. Pero hindi mo nakita na pumutok. Si natin, Boyong, sir, o hindi? nakita ko yung pagputok nila. Boyong, nakita mo, pumutok si Boyong. Pati yung si Mamalapat po, sir. Pumutok rin si Mamalapat. Opo, sir. Eh kung pumutok si Mamalapat, baka ibang baril ang ginamit. Hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, naimimim yung dala niya, Berita, kasi may ilaw pa, sir, yung time na pagbabarilin nila kami. Nung mabilis na yung putok nila, burst na, sir, pinatay po nila yung ilaw. Okay, so klaruhin natin. Opo. All other allegations na sinabi mo doon sa press con, binabawi mo. Opo, sir. Dala lang yung nabukso ng Opo. damdamin, except Dun sa- yung akusasyon mo tungkol dito sa Paraffin- results ng crime lab investigation, yung Opo, sir. paraffin test. Opo, sir. Okay, sige. Balikan kita. Crime lab, can you explain? Sir, good morning again. The result of the paraffin tests are all negative for the persons, 12 persons. Sir, even though if the person fired a gun, it will give a negative result because of several factors. Number one, for example, if you wear a gloves, of course the gunpowder residue will not embed the gunpowder nitrates on your hand. So that's why it will give you a negative result. Number two, the wind velocity. If the wind is strong enough that it will not embed to your hand, of course, the paraffin gas will give negative result. Second, the humidity. And third, the barrel of the gun. It is much more farther from your hand. The gunpowder residue will not land to your dorsal portion of your hand. And if you fire a gun to a horizontal against vertical, most probably the vertical will give you a positive, while the horizontal will give you a negative result. That are those factors, Your Honor. Thank you for that explanation. Nakuha mo, Barangay Kapitan? Sabi ng crime lab, I'll rephrase ang sinasabi ng crime lab, yung sinasabi nila na negative for paraffin test, hindi yan ibig sabihin na hindi siya pumutok ng baril. Dahil may mga factors na pwede mangyari. Hindi mo pa sinabi yung isang factor na matanggal yan kapag mayroon kang ihugas na, ihugas at tanggal sa kamay mo. After ka pumutok, maghugas ka ng suka, ano ba yung mga style na yan? Sige nga. Your Honor, I will negate that claim. It is because suka is an acetic acid which is insoluble doon sa, hindi niya madidissolve ang gunpowder residue. Hindi ma-dissolve. Yes, Your Honor. Pero matanggal. Pwede matanggal kung... As a chemist, Your Honor, because I am a chemist by profession, Okay. and the nitrates will not dissolve, the acetic acid will not dissolve Thank you. gunpowder nitrates. Thank you for that explanation. Mr. Chair? Yes, go ahead. Sige, klaruhin lang natin ulit, no? Sa PNP, and everybody can, again, for the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended, nag-negative talaga. Wala ni isa. Pati doon sa ballistics, walang nag-positive, walang nag-match. Parang ang hirap pa, no, Mr. Chair, kasi kung, if they were apprehended on site, on that situation, so parang saan nanggaling yung,
ginamit na baril at sino yung mga pumutok. Eh, claim na ito ng kapitan, nakita ito si Master Sergeant na nandun din po. Can you explain? Thank you, Senator JB. Can you Your respond? permission, Your Honor. Yeah, Ballistic examination is different from paraffin test, Your Honor. Yeah, we know that. The paraffin test- Makakasabi niyo na but kasi sir- negative lahat eh. Wala Yes. rin nag-match. So, Yes, sir. we just want for the record, because of the incident, na lahat ng nahuli niyo, lahat negative sa paraffin, pati sa ballistic, wala nag-match. So, Your Honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means hindi po nagamit yung mga baril doon. ibig sabihin, yung mga nagamit po doon sa mga lapas lang, ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok. Dahil yung mga suspect, negative lahat. Yung mga baril, wala hong nag-match doon sa inyong ballistics. Probably, Your Honor. Well, narinig yung explanation ng PNP, di ba? Opo, sir. It doesn't mean na negative siya sa powder burns ay hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors Opo. na sinasabi niya. Opo. So, for the record, Crime Lab, did anybody influence you to make the results negative? For the record. Thank you for the question, Your Honor. Nobody will dictate the result of our examination, Your Honor, particularly, and anyone cannot dictate us because we are a man of science. Thank you for that. Recording in progress. Thank you for that answer. Ako, para sa lahat, ito ha. I've been the chief PNP. Lahat sigurong mga desisyon, prangkahan lang tayo dito. Including RIAS, pwede ko makashare na aking sentimento at pwede akong pakinggan ng RIAS pagdating sa decision making nila kung sinong i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, alam na nyo. Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako, honest, swear to God, swear to Allah, sasabihan ka talaga ng crime lab na, sir, that is against our professional conduct. Hindi talaga yan pwedeng baguhin. At kami naman, nakakataas sa kanila sa crime lab, never din kami mag-attempt talaga kausapin silang baguhin yung kanilang results ng kanilang ginagawang investigasyon dahil kung ikakasira yan ng crime lab, ikakasira yan na buong PNP. Di ba? So nobody talaga kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive, sa limawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng crime lab, sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawin negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest declaration to everyone listening here. Dahil nga, kung meron mang the last institution ng PNP na pwedeng babalasubasin ng PNP leadership is the crime lab. That I can tell you straight in the eye. Never mong madidilute ang result ng crime lab. Aside from the professionalism of the people in the crime lab, science-based talaga yan sila. Hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yan kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan. Na magduda kayo, lalo na ikaw, nakita mo, talaga, napuputok siya. Pero sabi nga ng crime lab, it doesn't mean na pag negative siya, hindi rin siya puputok. At alam ko, mayroong mga Supreme Court ruling dyan. Hindi ko na lang basahin dito. Pero alam ko may mga Supreme Court ruling dyan. So, as far as your discontentment, dissatisfaction with the results of crime lab,
with that explanation coming from Crime Lab, ano ngayon masasabi mo? Nagdududa ka pa rin sa Crime Lab? Excuse po, Yeah, sir. go ahead. Opo. Sir, meron po kaming isang witness po na nag-testify na rin po sa korte, nakasama po dun sa na-detain. Pero ibang kaso po siya, pero kasama na-detain dun. Nakita nila po bago parapin test, si Mamalapat, sila Boyong, pati yung kasama yung 12, naghugas muna sila. At nandun na rin sa korte yung kanyang testimony, sir. So, kaya nagdududat po talaga kami bakit po sila nag-negative. Okay nga. Wala na tayong problema dyan. Nasa korte na yan. Nakapile na kayo, di ba? Pero explanation nga ng Crime Lab, kahit na maghugas ka ng suka, hindi madidissolve yung nitrate na nakabaon dyan sa mga skin mo. Much more kung tubig lang ang hinugas, tubig at sabon. Hindi talaga matanggal yan. Kaya nga, anyway, you fight that in the court of law, yung allegation ninyo. Pero science-based itong sinasabi ng forensic expert natin na ganun talaga. Hindi talaga matanggal daw yung kahit na maghugas ka. Am I correct? Yes, Your Honor, that is correct, Your Honor. Maghugas ka ng tubig at saka sabon, hindi pa rin matanggal yung nitrate dyan sa katawan mo? Actually, Your Honor, when you use detergent or soap, the possibility na mag-positive ka dahil may oxidizers po yun. Okay. Pero kung wala, Your Honor, yung lang, suka, hindi, sir. Hindi talaga, mga sir. meat na lang yun ng mga lumang pulis. Yung Yes, Your suka Honor. na yan. Yes, mga Your meat Honor. na lang yan. So, Sir, yes, go ahead. dagdag ko lang doon po sa testimony ng aming witness, sir. Naghugas po sila ng sabon at saka alcohol po. Alcohol. Bago sila nagparapin test. Alcohol. Opo. It will not change kung talagang diyan powder yun, sir. At saka oxidizers man. It will not change daw. Please, chemical engineer ito, bago nagiging forensic expert. Kinuha yan ng PNP dahil sa kanilang expertise. So, at saka professional yan sila. Plus yung aking explanation kanina, na nobody talaga makaka-influensya dyan sa kung nila ginagawang examination. Your Honor, I'm a forensic chemist, Your Honor. I'm not an engineer. Hindi pala. Hindi ka pala chemical engineer, forensic chemist. Yes, Your Honor, BS. Chemist, Your Honor. Thank you for that correction. So, ulitin ko. Aside doon sa pagdududa nyo sa forensics, yung particularly paraffin test, all other allegation na sinabi nyo doon sa press-con mo is binabawi mo. Opo, sir. Dala lang po ng bugso ng damdamin po ng pamilya namin. Especially Okay. po sa kay Kap Idris po. So thank you for that. Thank you for that. Salamat. So kaya tayo nag-imbestiga dito dahil sa allegation mo. Ngayon na binabawi mo yung allegation mo, there is nothing more to investigate. It follows that there is nothing more to investigate. Binabawi mo yung allegation mo. So, akin naman sa inyo sa PNP, baka nagtampo kayo dito sa kanila, galit kayo sa kanila dahil inaakusa kayo, please stay professional as you are. Dapat nasa gitna lang kayo, neutral kayo palagi, whatever local politics happening in your area, you have to enforce the law without fear or favor. Di ba? Yan man talaga ang ating trabaho sa pulis. So siguruhin ninyo na professional kayo palagi. Present po, Your Honor. Ano, tumakbo ka rin? I am the wife of Juhalidin Boyong Abdul, sir. Wife ka ni Boyong? Yes po. Okay. Kasama po ako dyan sa nakulong po. Nahuhuli ka. Yes po. Nagpahuli po. Nagpahuli To be ka. exact, yes po.
Bakit? Pwede po akong magkwento from Sige. the very beginning. Andito sir. na lang kayo. Recording in progress. Andito Thank you na so kayo. much. Pakinggan namin kayo. Sige. On the day of October 23, 2023, Your Honor, nasa loob po ako ng bahay, nag-aalaga po ng mga anak namin. Kasi marami po kami sa loob ng bahay namin. 4 ang anak ko po, 6 ang pamangkin ko na sa akin nakatira, nag-aaral lahat. May kapatid po si Boyong na bedridden, na stroke. 2 ang pamangkin niya, yung asawa ng kapatid niya, pati po yung auntie niya. During that night, Your Honor, on the night of October 23, para po kaming binuhusan ng mainit na tubig sa sobra pong kaba, takot na nangyari sa amin on that night. Pasalamat kami kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ligtas kami. Alhamdulillah, pati po 10 ng aming mga anak at mga kapamilya pamangkin po. Nung shooting incident po na sinasabi po nila nung nung October 23 po na yun, hindi ko po masasabing shooting na kami po ang bumaril dahil po mismong bahay po namin ang pinaputukan ng mga taong hindi po namin kilala. Tapos, buti na lang po, You mean to say, yung nagpaputok, yung mga grupo na namatayan at nasugatan? exactly, Your Honor. So sino ang nag-retaliate galing sa inyo sa loob? Namatayan sila 3 patay, 3 wounded. Yun din po ang pinagtataka po namin kasi nung gabi po na yun, sobrang dami nila, Your Honor. Sobrang dami nila. Sobrang dami nila. Yes po. Hindi po namin sila mabilang. When you say nila, yung grupo na mga ayunan, Yes po, Your Honor. mga ilan sila? Sa totoo lang, hindi ko mabilang, sir. Parang mga nasa almost 70 plus, mga ganon. Yung first na napunta... 7-0? 70? Yes po, 70 plus po sila. May mga dala-dala po silang baril. Long firearm, short firearm po. At nandito ang pamangkin ko, si John Ayla Bansuan na mismong nakakita Hindi, sa kanila. Hindi Yes ko dinadjudge yung nangyari, pero Yes po. magtatanong ka lang. 70 sila, armado sila, tapos pumasok doon sa inyo. Sa inyo, walang patay. Sa kanila, may patay na 3 at saka 3 wounded. Yes po, nangyari? Your Honor. Paano? Wala po kaming mga armas, Your Honor. Mga bata po ang karamihan sa loob ng bahay po namin. Okay. Continue. Nung gabi po na yon, Your Honor, akala po namin kasi, yung parang normal lang na gabi na masaya kami sa labas, yung mga bata, mga tao doon sa residente ng barangay na yon ay normal na, regular lang na ginagawa nila. Yun pala po, nung gabi na yon ay may plano na po palang patayin ang asawa ko na si Boyong. Paano mo nalaman yun? Itong si Greg po na hindi ko alam kung kaano-ano ng mga ayunan pasawiran po, siya po yung papasok sa bahay dapat na may daladalang baril at ibabaril po sa asawa ko. Kaya po yung isang baril doon na nakalagay po dyan sa kuan ng mga pulis po, yun yung nahuling baril kay Greg, nahuli ng uncle ko po na si Papa Daniel. So paano niya nahuli? Papasok na daw po ng gate si Greg. Hindi niya namalayan na may tao po pala doon sa may labas ng bahay namin, sa labas ng gate po. Papasok si Greg kasi medyo madilim. Bale, yun nga nakuan siya na nakuan daw siya ni Greg, sir, na parang ginanon.
Opo. Tapos kinuha yung barel. Anong baril yun? Yun po, yung caliber 45 po. 45. Opo. Galing yun kay, Greg po. okay, noted nyo yan? Galing daw kay Greg. When you say Greg, anong pangalan ng Greg? Johari Gamaw, Gamaw? alias Greg po. Na-note niyo yan? Na wala, hindi niyo alam. Basta na-recover lang niyo doon sa area. Okay. Sige, continue. Tapos po, nung nahuli ni Papa Daniel po si alias Greg, tinawag nila ang asawa ko na nasa loob ng bahay kasi nasa loob po kami ng bahay, nagmi-meeting po kami ng anak po ni Sergeant Pautima Malapat, yung isa pong nagra-run ng kagawad sa amin, si Mash Maulana, pati po ang asawa ko, pati yung kaibigan po ng asawa ko na bisita lang namin noong gabi na yon na si Dixie Mahinay Garcia na nakasama rin po sa paghuli, sa nahuli. Tapos po, nung gabi po na yon, Your Honor, paglabas ng asawa ko sa bahay, sa pintuan namin, sinabi ni Papa Daniel na, Dato, sabi niya, may tao dito, may dalang baril, kinuha ko ang baril. Tapos sabi ng asawa ko, sino yan? Tapos nagkwento siya na, ay Greg, Ninan Greg, bakit, baga sa Tagalog sir, ano yan Greg, bakit mo ko ginaganito? Makaya mo akong patayin. Bakit kaganyan? Tayo-tayo lang din ito. Sabi ng asawa ko po sa kanya. And nung lumabas ang asawa ko, kinuha ni Boyong kay Papa Daniel yung baril, sir. Tapos pinaalis na po si Greg, si Johari Gumaw alias Greg. Pinaalis na po. And then after a minute, parang mga hindi umabot ng 5 minutes, dali-dalin, ang dami na pong naririnig namin na sigawan sa may kanto. Sa kanto po namin. Kung mapapansin natin, Your Honor, marami pong videos na kumalat sa social media. Oo. Tapos, nung nandoon na sila sa may kanto namin, akala namin, kumbaga, ang babalikan nila is yung baril. Kasi sabi ng asawa ko, dito lang kayo sa loob ng bahay. Tapos, pagkalabas ng asawa ko, biglang pumasok, sinarado ang gate kasi nga, madami daw masyadong tao na may mga dalang firearm. So, sino unang pumutok? Hindi ko po nakita, Your Kita, Honor. Opo. basta maraming putok na rinig mo. Marami po, Your Honor. Yung mga anak ko po, Your Honor, sobrang na-phobia po sila sa nangyari sa amin. Okay. So, okay yung mga bata mo. Anak. Alhamdulillah, Your Honor, okay po sila. Sige. Thank you. Thank Salamat. you so much. Buyong, you want to say something? Okay ka na? Okay lang, Your Honor, pero may habol lang, Your Honor. Ano? Yung NMAX po na kinuha nila pati yung pera sa Your Honor, hindi po nabalik. Sinong kumuha ng pera? Si Nasi Pampatuwa, si Greg, kinulatan nila yung pinsan ko. Sino sino yan sila? Nasi Pampatuwa. According sa kanila po nakasama at Your Kasama Honor. nila? Opo, Your Honor. Kilala nyo, Kapitan Bimbo? Yung sinabi niya 2 tao? Yes, sir. Sino Mga yun? supporters namin yun, sir. Yun yung unang nangyari. Pero, with your respect, sir, yung topic nila po, out of topic na po dito Anyway, sa... pinagbigyan ko lang sila magsalita. Opo, sir. Ang topic natin dito, yung allegation mo, Yes, po, sir. na yung allegation mo against sa PNP. Opo, sir. Parang dito na lang sila, pinapasalita ko Opo. sila. Baka makakatulong rin ito sa, Opo, sir. sa Ang para amin dito, sir, hindi yung- nalalala yung problema nyo doon. Ang amin dito po, sir, andun na rin sa korte yung kaso. Oh. So, yung lahat ng kanilang mga statement, doon na lang nila explain sa... Wala nga korte. problema. Walang problema yan. Yung Walang sinasabi, problema. clarification lang po, sir, yung sinasabi nilang armado, yun po yung pulis na nadatna namin doon sa area na 4 na pulis. Hindi po yun civilian, kundi pulis. So, ang amin po, sir, since andito na po tayo, kami po, hindi po kami, kumbaga, interesado na paimbestigahan pa yung ating kapulisan kasi sila po yung authority.
hindi po kami, ang apin dito sir, ando na rin po sa korte yung Okay. kaso. Tapos kung ano man po yung aking nasabi sir, dala lang po ng aking bugso ng damdamin sir. Thank you. Thank you for Sir. that. Anyway, ipailala niyo yung kaso yung kumuha ng pera mo. Ikasuhan ninyo. Di ba? Opo, Your Para Honor. mabalik yung pera niyo. Opo. Okay, thank you, thank you. Any more? Mayroon pa gusto magsalita? Oh, yes, go ahead. Ni Lisa Singh Pasawiran. Kapatid mo? Kapatid kayo? Pinsan? Asawa po. Ako po yung mother nung Alfar. Yung namatay? Opo, opo, opo. Ayos, condolence ha, condolence. Senator, Mr. Senator, maski po masyadong imposible ang delegasyon ni Ronda Mitimbang Bansuan kasi kung paniwalaan natin ang sinasabi niya ay bakit 3 ang namatay sa amin at 2 ang sugatan. Ni isa sa kanila ay walang galos ng katawan na nagpapasalamat pa rin kami sa inyo, Senator Batos de la Rosa, dahil fair po kayo masyado sa inyong investigasyon. Sa amin na lang idwa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aming anak at ang 2 naming kasama. At ang aking anak na si Alfar Pasawiran at hustisya na lang ang bahala. Salamat po. Thank you, ma'am, for your faith in this committee. Rest assured, ayusin namin yung ginagawa namin dito. Salamat. Pilipino man tayong lahat. Dapat lahat tayo ay mabigyan ng hustisya. So, si Idris, anak mo yung si Alpar? Anak mo yung Alpar na namatay? 18 years old? 20? 21 po, sir. 21? Condolence, ha? Opo, sir. Condolence. Thank you. Meron pang gusto magsalita? Okay na tayo? So, with this, with this hearing, nakikita ko na dapat the more na we have to modernize our criminal investigation techniques, i-reinforce natin yung ating, ano nang tawag sa inyo ngayon? Forensic Service? Forensic Group, Your Honor. Forensic Group. Yes, Your Honor. Forensic Group. Mas i-modernize natin at suportahan yung ating forensic group sa kanilang capability build up. At anyway, the more na magiging two-star na yung kwan ninyo, yung director ninyo, pag lumabas itong bagong batas natin na ginagawa. And sana pagpatuloy niyo yung professionalism niyo. Again, huwag niyo sirain yung paniwala ko ha, na hindi kayo makukurap. Ha? Yes, Forensic Your group. Ako talaga naniniwala, deep inside my heart, na hindi kayo madidiktahan. Thank At you. please maintain that. Maintain that. At dito sa tanggapin natin na you are the two contending parties dyan. Si Mayor Bruce at saka kayo mga ayunan, please help make Cotabato peaceful and safe to everyone. Mayor, it is your prime responsibility, Mayor, na talagang i-maintain mo yung peace and order ng Cotabato. We are proud of Cotabato, ha? We are proud of Cotabato for yung isang incident lang. Sana mapapanatili natin yan, lalong-lalo na forthcoming ang 2025 elections. So sana ma-maintain. Malaking papel ninyo, PNP dyan, na ma-maintain ninyong peace and order. Yun lang naman. So ulitin ko, since ni-withdraw nila yung allegation nila, there's nothing to investigate to the PNP. Mayor, you're the one who sought my assistance. So narinig mo na yung kanilang deklarasyon na binabawi nila. So okay na tayo, Mayor. And I would like to thank you for your efforts na to seek help from this committee
because your Committee on Public Order and Dangerous Drugs will never stop investigating any anomalies, lalong-lalo na pag-involve ang PNP. At ako mismo, I will not, and also Yusek Valenzuela, will not tolerate na yung PNP talaga ay masisira dahil sa wrongdoing ng iba, kung meron man. And for this particular case, it is well settled na wala silang ginawa na masama. Dala lang ng bugso ng damdamin yung allegations na ginawa ni Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasiwiran. Pero yung minintain niya, yung about sa crime lab results, yung paraffin test, but it was satisfactorily explained by our experts from the forensic group. So tinanggap naman lang yung explanation. So with that, I hope that this committee has attained its the purpose of this hearing. Na maklaro natin na wala parang talagang ginawang kalukuhan itong ating mga kapulisan. So with that, meron pa tayo? Meron ka pang sabihin, Mayor? Meron ka ba? So we would like to hear from you. Yeah, once again, Mr. Chair, I'd like to thank the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs for approving our request for the Senate investigation. Anytime you are the local chief executive of the area, kung meron kang gusto ipatulong sa Public Order Committee, ready kami anytime. Thank you, sir. Thank you. We've been generally peaceful until that fateful night of October 23. Nais ko lang pong i-correct yung term kanina that I am accusing Barangay Chairman Bimbo Ayunan Pasawiran or any of their family members who are also my relatives, Mr. Chair, na ang ginawa po natin, we sought the Senate intervention dahil sa tingin natin ito yung makakapag-satisfy ng panawagan na magkaroon ng impartial investigation para sa nangyaring insidente sa Cotabato City. At papasalamat tayo. All is well, Mr. Chair. That ends well. Alhamdulillah. Thank you, Mayor, for your faith in this committee. Also with the Ayunan Pasiwiran, thank you for believing in us. And to the PNP, continue doing your good job. And to all other resource persons, PDEA, Comelec, the ALJ, sir, thank you for coming over. And with that, this hearing is hereby adjourned.